Okay, hello guys and welcome back sa ating YouTube channel. So, eto na nga po, eto na yung pinakahihintay natin, ano? Eto yung tinatawag natin na panibagong DepEd order. Kung napansin niyo nung nakaraan, naglabas na ang Department of Education ng bagong DepEd order or hiring, guidelines para po sa K-12, na Teacher 1 positions. So, this time naman po, lumabas na po kahapon yung DepEd Order number 20 series of 2024 guidelines on recruitment, selection, and appointment to higher teaching positions. So ano-ano po yung mga higher teaching positions? Ito po yung from teacher 2 to master teacher 5. Yes po, from teacher 2 to master teacher 5. Ibig sabihin, meron po tayong teacher 2 to 7 and master teacher 1 to master teacher 5. So ito po lahat ay teaching position only. Ano po? Again, ito na po yung bagong DepEd Order number 20 series of 2024. Isang guidelines na lang po ang gagamitin para sa lahat ng position na ito. Kaya ngayon pa lang po dapat makapag-prepare na po tayo sa mga darating na ranking. Ano po? So, possible yan by next year. So, magkakaroon po ng maraming ranking. Kaya lang merong election. So, hopefully, by January, start na po tayo or magamit na po ito sa January. Yan. Para po sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel. So, please click nyo na po yung subscribe button for more videos about po sa DepEd hiring, guidelines, and promotion. So, dito po nyo makikita yan for teaching and non-teaching position. Then, pakashare na rin po sa inyong mga kasamahan na gustong ma-promote sa DepEd. Ano po, lalo yung mga kasamahan natin, mga kaguru natin. Yan. So, eto na po yung pag-uusapan natin ngayon na po. Okay? So, let's start. Ayan. So, para sa kaunting kaalaman, last year po, yung DepEd Order number 7, series of 2023, ito po yung para sa criteria and point system for hiring teacher 1. Ito po yung from kinder to grade 12 hanggang senior high school. Ito po yung ginagamit na DepEd order. So, dalawa na lang po. At ngayon naman po, kahapon, lumabas po yung DepEd order number 20, series of 2024, criteria and point system for hiring teacher 2 to master teacher 5. So, tingnan nyo po, napakarami. Again, ito po ay from kinder to senior high school ulit. Ano po, from teacher 2 to master teacher 5. So, ito po yung napaka-importante na dapat nating malaman. Kung kayo po ay nasa DepEd na, ito po yung kailangan nating malaman. Kung kayo naman po ay nasa private school pa, kailangan nyo din po itong malaman para baka po pwede na kayong or qualified na kayo para sa teacher 2 or hanggang master teacher 5 na position. Ano po, lalo sa senior high school. Pwede na po tayong mag-apply dyan. Sige po. So, umpisahan po natin. Ayan. So, as per DepEd Order number 20, series 2024, so all provisions of the DOs, rules and regulations and other related issuances stated below that pertain to the recruitment, selection, and appointment of teachers to higher teaching positions. Ito na po yun. Pag sinabi pong higher teaching positions from teacher 2 and up. So, ibig sabihin po dito, lahat po ay superseded na. Ano po? So, DepEd order with this order and its provisions are repealed, rescinded, or amended accordingly, except sa teacher 1 position. So, yung MEC 10 po natin, na very familiar po tayo sa mga MT ng elementary and junior high school applicant. So, hindi na po gagamitin ng MEC 10. Ganun din po ang DO 66 ng senior high school. Ano po? And so on. And then the rest po ito ay amended na po, rescinded ng DepEd Order number 20, series of 2024. So, ito na po yung bagong DepEd na gagamitin natin pagdating sa promotions. Okay? Ayan. For the effectivity naman po, so this order shall take effect immediately. So, mabilis lang po ito. Normally, 15 days upon its approval and after publication on the DepEd website and registration. So, kahapon, nakapublish na po ito sa DepEd order o sa deped.gov.ph and registration with the Office of the National Administrative Register or honor at the University of the Philippines Law Center, UP Diliman, Quezon City. Again, immediate dissemination of strict compliance with this DepEd order is directed. Meaning, lahat po ng SDOs, divisions office, ay ito na po yung gagamitin. Immediate, effectively after posting. So, actually, nakapost na ito. So, magte-take effect na po ito. Tandaan nyo na po, mag-ready na po tayo sa per division office. Ito po yung gagamitin natin na guidelines.
Again, eto po yung scope tulad ng nabanggit ko kanina. So, kasama po dito ang letter A, teacher 2, 3, 4, 5, 6, 7, and master teacher 1, 2, 3, 4, 5. Andito pa rin po ang special science teacher or SST1 positions and special needs or ito yung tinatawag natin dating SPET, ano? Meron na pong SPET 1, 2, 3, 4, 5, no? Halos magkakapares lamang po ang ano niyan, ang level, no? Depende lang po doon sa ating ah tawag dito parang major, ano po. So yan, so check po natin. So katulad po na nabanggit ko kanina, so napakataas po ng isang criteria lang para sa lahat. Kaya achievable po ito, no? Napakadali nun tong i-achieve. Yan. At uulitin po natin, ano po, ang gagamitin po ay ranking. Ranking po ito, hindi po ito reclassification. So, ito po ay talagang based sa ating expertise, based sa ating documents, at based po sa ating capacity. Kasi later on, meron po tayong interview and portfolio assessment na gagawin. So, again, ito po yung mga position. Ayan. So, mapapansin niyo po from teacher 2, teacher 3, teacher 4, teacher 5, teacher 6, teacher 7, ano? So, nawala na po yung ating mga head teacher position. Pero, eto na po yung level nila. So, teacher 2, so, eto po yung salary grade. Kasi ang teacher 1 po natin from K to 12 ay salary G or SG11. So, eto naman po SG12 and so on. Mapapansin nyo po yung hanggang master teacher 1 natin. Master teacher 1 at saka special education teacher. Ano po? Ang master teacher 1 yan, ito po yung mas sinasabi nating deciding point dun sa ating previous video. Ang Master Teacher 2 po ay equivalent to Principal 1 ang sweldo. Ang Master Teacher 3 naman ay equivalent to Principal 2 ang sweldo. Ganon din po ang Master Teacher 3. Equivalent po nito ay Principal 3 at ang Master Teacher 4, equivalent po nito ang SG22 ay ang Principal 4. Ano po, ito po ay sa teaching position. Ang principalship naman po ay for non-teaching position, ano, administrative position. At ang Master Teacher 5, again, ito po ay equivalent ng sweldo ng PSDS, ano, SG22, equivalent to Principal 4 position, 22 ang salary grade po natin, ano? So, around 72,000 or more pa po yan kasi meron po tayong tranche 1 to 4 ngayon under BBM administration. Again, napakalaki po kaya dapat po mag-prepare po talaga tayo. Okay, pag-usapan naman po natin ang cut-off score. So sabi po dito, the status of appointment shall be based on the eligibility and total score obtained by the successful candidate. So again po, dapat po tayo ay at least makareach po ng 50 points, ano po, doon sa buong duration ng selection process. So, much better po kung tayo po ay meron ng eligibility, ano, para po sa senior high school kasi second choice pa rin yung mga without let, ano po. Yan, so again, 50 points lang po, pasok na po tayo sa RQA. Ano po? And then, dun po pipili kung sino po yung maa-appoint later on. Okay, eto naman po yung magiging basis, ano, yung criteria and point system for comparative assessment. So, unang-una meron po tayong education. Education and or units that exceeded the minimum qualification requirements as defined in the CSE approved QS, which shall be relevant to the position to be filled, shall be given corresponding points, no? So, ito po ay katulad na rin nun sa DepEd Order 7 Series of 2023 para po sa Teacher 1 position. Meron po tayong tinatawag na mga increment level. Mamaya pag-uusapan po natin. Yan, so ganoon din po ang learning and development. Ito po yung trainings. Ano po? So, kakailanganin po natin ng trainings. Ganon din po ang experience, ang performance rating, ano po, yung ating IPCRF, kakailanganin po natin yan. So, at least 3, no? Yan po yung kakailangan natin. And then, PPST, so magkakaroon po tayo ng demo teaching. At yung last po, yung letter F, PPSC, non-classroom observable indicators, magkakaroon po tayo ng portfolio assessment or portfolio annotations and BEI, behavioral events interview. Ano po, mamaya di-discuss po natin. Yan, ito naman po yung point system. Ano po, na, maximum points per each criteria. Okay, so unahin po natin yung education, 10 points ang maximum points. We have trading, 10 points. Experience, 10 points. Performance, 30 points. Ito po yung tatlong IPCRF natin. And then PPST,
classroom observation, ito yung demo teaching natin, 25 points, and yung ating PPST NCOIS portfolio annotations and behavioral events interview, which is 15 points. So yung atin pong letter F, no, yung PPST NCOIS po natin nahahati siya sa dalawa. Portfolio annotation is 10 points, and then yung behavioral events interview is 5 points. Okay, so paano natin siya kukunin, ano? Ayan. So, ito po yung dapat nating paghandaan. So, makikita nyo dyan, nilagyan ko na yan ng green, no? Green, yellow, and interview, at tsaka red, ano? Yung color coding natin. So, yung education, training, experience, and performance rating, ito po ay gagawin sa evaluation of document. So, iba po yung mag-evaluate sa atin. So, yung letter E naman, yung PPST classroom observation, ito naman po ay demo teaching. At tsaka yung last part po natin, yung portfolio annotation, gagawa po kayo, this is performance task. At saka magkakaroon din po ng behavioral events interview. Kaya yun po yung naka-red, yun po yung 15 points in total, ano? So pagsasamahin po yung portfolio annotation at saka yung behavioral events interview, which is 15 points in total. So again po, mami, ituturo po natin yan isa-isa paano siya gagawin. Ano po? Umpisahan po natin sa example. So ako po ay nag-a-apply ng Master Teacher 1 sa Senior High School ABM. Ano po? So, ang una po nating titingnan, unang-una ang titingnan po natin, ano ba yung ina-applyan natin? So, kapag alam na natin yung ina-applyan natin, for example, ako Master Teacher 1, ang susunod po natin gagawin, alamin po natin yung minimum qualification standard kung pasok po ba tayo. Kasi doon natin malalaman kung tayo ay qualified for the position or disqualified, no? So, kaya bago po tayo mag-apply, dapat ito po agad yung una nating malaman para alam po natin, para hindi po masayang yung oras natin at saka yung ating mga papers na isasubmit. Okay? Ayan. So, dito po sa Master Teacher 1 position, ano, core subject, vacant position po ay Master Teacher 1, Senior High School Academic. So, ako po ay ABM SJ18. So, pasok po tayo dyan. So, sabi po dito, ang qualification standard per CSC, approved QS or minimum QS sa education, dapat po ay graduate ng master's degree. So, graduate po tayo, ano po, ng um, ano tawag dito, MBA, ano? So, pasok po siya. So, sa trainings po, at least 12 hours of relevant training. So, dapat po tayo ay may trainings na 12 pataas. Ito po yung minimum lang. So, kapag minimum, meaning wala 2 points. So, dapat po mas mataas dito yung ating qualifications. Ito naman po experience at least 4 years of relevant teaching or industry work experience pagdating sa senior high school. Ano? So, dapat po ay tayo po ay at least 4 years na nagtatrabaho or meron tayong 4 years na teaching career. Pag hindi po, no, for example, ako nag-a-apply sa Master Teacher 1, ako po ay 3 years lang na nagtrabaho, ano, magkasama ng industry at saka teaching experience. So, ibig sabihin, disqualified po agad ako kasi hindi ko agad na-meet yung minimum qualification standard. Ito pa lang yung minimum. Wala pa 2 points or wala ka pang makukuhang points dito. Kailangan mo lang to ma-meet para masabing qualified ka dun sa posisyon na ina-applyan mo. Yan. Umpisahan po natin sa education. Again, ang education po ay 10 points. So, paano ba tayo i-evaluate? No? Paano ba tayo i-evaluate? So, dito po sa kaliwa, mapapansin po natin yung qualification level. No? Qualification level. Ito naman po, yan. So, green team eval, yung kaninang color coding natin para mabilis. So, sabi po dito, ang minimum QS ng Master Teacher 1 ay level 21. So, master's degree. So, dapat daw po si aplikante ay at least graduate ng master degree. So, ngayon po, si applicant, ako po ay meron ng 12 units ng doctorate. So, yun po ay level 25. So, ibig sabihin, lagpas po ako dun sa minimum QS. So, therefore, ako po ay qualified for the position of Master Teacher 1. Ayan. Kanina po nakita nyo, 'di ba? Ako po ay ang education level ko po ay 25. Ano po, kasi ako ay meron 12 units ng master's degree, ay ng doctorate degree. Pero ang kailangan lang po sa master teacher on position ay at least 21 level or master's degree. So ngayon, ima-minus po natin yung level na yon. So 25 minus 21, yung basic QS natin, minimum qualification standard. So, meron po tayo natitirang 4.
increment level. So, ngayon po, pag nalaman na po natin yung natira, kung merong natira doon sa ating level, saka po natin i-check yung rubrics kung ilan yung points natin. So, dito, mapapansin nyo, ang points po natin na natira ay 4, no? Level 4 yung natira. So, saan po makikita yung level 4? Yan. So, tingnan po natin yung education, weight allocation. So, ang level 4 po ay 4 to 5 increments na natira. So, ang points po natin ay 4. No? So, therefore, ang points ko po sa education ay 4/10. No? Yan ang actual score pagdating po sa ating evaluation of documents pagdating sa education. So, ganun lang po kadali. Ngayon po, download nyo lang po yung DepEd Order number 20 series of 2024. Pwede nyo na pong i-check kung ilang points na po kayo ngayon. No? Provided na meron po kayong MOBs, TOR, no? Galing sa school at saka certification. Ano? Ayan. So, dito naman po, sa trainings na po tayo. Ano? So, trainings po, dapat po ay, ang maximum points po natin ay 10 points. So, again, ang nakalagay po sa ating minimum QS or qualification standard ay level 2. No? So, dapat po merong 8 hours na relevant training. Ngayon po, ako po ay merong, ilan ba to? 54 hours of relevant trainings. Ano? Meron akong 54 something na oras na relevant trainings. Ngayon po, ima-minus po ulit natin yan. So again po, yung level 9 minus increment level 2 na minimum QS natin. So ilan po ang matitira, no? So 9 minus 2, so meron pa po akong matitirang 7. So ngayon, kung ilan po yung natira na increment level, yun po yung i-check natin naman doon sa matrix. Okay, so ang natira po sa atin, ilan po natira? So 9 minus 2, meron po tayong natirang 7 increments. So ngayon po, i-check po natin dun sa rubrics, yung table 3 po natin, rubrics for computation of points for education, trainings, and experience. So ang natira po sa amin ay sa akin ay 7. So nasaan po yung number 7? So dito po sa trainings, nasa gitna. So 6 to 7 increments left is equivalent to 6 points. So therefore, meron po akong 6 points over 10 points pagdating sa training. Yan. So, ganun lang po kadali. Makukompute na po natin kung ilan po ang points natin. Okay, so eto naman po pagdating sa experience. So ang requirement po ng ating Master Teacher 1 position, dapat po tayo daw ay merong 4 years of relevant teaching or industry experience. So yun po ay level 9. Ano po yung ating minimum QS level 9. So ako po ay more than 5 years na sa teaching at saka sa industry experience. So therefore, 11 minus 9 po yung ating magiging computation. So 11 minus 9, meron po ako natitirang increment level 2. So, yun po yung check natin sa ating mate. Yan. So, ayan po. Kung kayo po ay 5 years na nagtatrabaho na sa teaching or sa industry, so that is 11 increment minus 9. So, equivalent to 2 increments. So, yung 2 increments, isi-check po natin sa matrix or sa rubrics po ng experience. So, saan po natin makikita yung 2 increments? So, dito po sa bandang baba. So, 2 to 3 increments left is equivalent to 2 points out of 10. So, therefore, meron akong 2 points pagdating sa experience. Yung aking 5 years of experience ay 2 points lang pagdating sa ating pointing system. Okay? Ayan. So, pagdating naman po sa letter D, IPCRF rating, so ito po ay 30 points. So, again po, ito po ay depende sa position na ina-applyan. Ako po ay nag-a-apply ng Master Teacher 1 position, kaya kakailanganin ko po ng at least VS in the last 3 immediate preceding rating period. So, therefore, dapat meron akong 3 school year na merong at least VS ang grade. Pero kung outstanding, much better. Ano po? Yan. Each covering 1 year complete performance cycle. Ayan. So, again po, dapat po ay 1 year. Pero kung teacher 2 lang naman po, at least kailangan po ay isa. Kung teacher 3, dapat po ay at least ay dalawa. Dalawa ang inyong IPCRF. Kapag naman po teacher 4 to 7, master teacher 1 to SNET 5, at saka MT5. So, dapat po ay at least 3. Kung SST1, SNET 1, so none, hindi na po kailangan. So, ayan. Ayan. So, pagdating naman po sa computation ng points, ang gagawin lang po dyan ay kung 3 po ang kakailangan nating IPCRF sa Master Teacher 1, so, i-add lang po yung 3
then divided by 3. So, yun po ang lalabas. And then, kung ang grade mo po ay 4.356, ang allocated po na points natin ay 30. Na po, 30 sa IPCRF rating. So, therefore, 4.356 over 5. Yan, kasi 5 po yung maximum points or yung ating yung ating outstanding pagdating sa IPCRF times 30. Ano po, ito yung weighted allocated points pagdating sa evaluation. So therefore, meron po akong 26.136 points over 30 points pagdating sa IPCRF. So ito po yung ating actual score, no? Actual score na po natin. Hindi na po natin kailangan magpa-evaluate pa kasi mismong tayo kaya na natin computein kung ilan yung magiging points natin, no? Sa kung tayo po ay pasok na ba sa RQA or hindi pa. Doon po sa position na ina-applyan natin. Kaya napakaganda po nito, napaka ah, assessment or yung ating rubrics pagdating sa selection process. And so pagdating po sa demo, madali lang naman po ano. So ito lang po yung kailangan natin tandaan. Kung ito po yung ina-applyan natin, so nandito na po yung mga career stage level 1. So ito po yung titingnan natin. Dito po tayo i-observe. For example, ako po ay nag-a-apply ng Master Teacher 1, career stage 3. Dapat po makita yon or ang ipiprepare ko po ay yung 1.1.3, 2.5.3, 2.1.3, 4.1.3, and 5.1.3. Ito po yung ating indicators na kakailanganing ma-present during sa demonstration teaching. So, madali lang po yan. So, mag-prepare po tayo ng at least 3 na ating 3 na LPs ano po na gagamitin. So, yung ipipresent po natin dapat po ay relevant dun sa ating tinuturo or dun sa ating major. Ano po? So, normally, sa DepEd kasi, yung hindi mo major yung tinuturo mo, ano? Yung ibang teacher, hindi major yung tinuturo. Pero kung kayo po ay mag-a-apply ng trabaho or mag-a-apply po kayo ng promotion, dapat po yung major nyo po yung inyong i-demo para po mas madali mag-demo. Tsaka mas prepared po kayo. Or yan. So, yan. So, eto po yung rubrics na gagamitin. Ano po? So, level 4, developing. 5, applying. 6, consolidating. 7, integrating. And 8, discriminating. So, eto po yung gagamitin sa atin pag-check. Ano? So, checkan lang po yan na meron na po naka-ready na rubrics based po dun sa ating demonstration. So, eto po yung sample rating sheet na gagamitin ano po, sa ating demo teaching. So, depende po yan sa inyong position na ina-applyan. So, kung gusto nyo po ng copy, meron po tayong copy, i-fill up nyo lang po yung link sa baba. So, yung mga gagamitin po natin sa ating demonstration teaching. Yan. So, dito po, katulad po na banggit natin kanina, yung rubrics natin 4, 5, 6, 7, 8. So, i-checkan lang po nila yan and then, yan, ito po yung pipirmahan ng ating evaluator. So, 1 to 5, apply knowledge of content within and across curriculum. And then yung 5, design, select, organize, and use diagnostic, formative, and summative assessment, and so on. So, i-check lang po nila yan based po sa ating performance during demonstration teaching. So, and then, i-add po, and then, ang total po should be 25 points. Ano? Yan. So, sa ating pong demo teaching, ang i-check po dyan ay again, depende po sa ating level or dun sa ating position na ina-applyan. So, katulad po ako, ang ina-applyan ko po ay Master Teacher Position 1, ano? Mas MT1. So, ang kailangan po dito ay at least ang maximum points po dapat ay 40 points. At least maka 40 po ako. So, kung ang nakuha ko po sa COT or sa demo teaching ay 36, so ang aking magiging divisor ay 40. So, 36 over 40. So, times 25 points yung ating weighted allocation for weighted allocation score no pagdating sa demo. So, therefore, 36 over 40 times 25. So, equivalent to 22.5 points. So, yan po yung aking grade pagdating sa demo teaching over 20. Yan. At lastly, eto na po yung feeling ko dito ako naninibago, ano? Etong letter F, annotations and BEI. So, yung BEI, madali lang yung interview. Pero eto yung portfolio assessment. Ano po? So, dito po, i-check po natin yung classroom observable indicators and COI. The demonstration of MCOI shall be assessed to the applicant's annotation on how
the submitted means of verification from their RPMS portfolio and their responses to the interview validating the actual achievement of the identified ENCOIs. So, eto po, magpipresent po tayo dito. Gagawa po tayo ng portfolio na naman po ng ating mga evaluators. So again, ito po yung PPST na Classroom Observable Indicators per career stage. Kung ano po yung ina-apply natin, so yun po yung dapat makita, no? Naka-indicate na po dito. Ako po sa MT1, so dapat po makita yung 1.2.2, 1.2.3, and so on up to 7.43.3, ano? 7.4.3. So yan po dapat kong i-prepare during the creation of portfolio assessment. Okay? Ayan, so again po, ang letter F annotations and BEI ay nahati po sa dalawa, portfolio para sa 10 points at saka yung interview para sa 5 points. So, basahin nyo na lang po yung kabuuan kung paano po gagawin yung portfolio assessment. So, dito po, ang highlight ko lang dito, the portfolio assessment form shall be accomplished on the spot. Ano? So, the submitted portfolio containing the applicant's MOB, so dapat po meron tayong prepared, the MOB shall be the basis of their annotations. So the corresponding encoys in the applicant present career stage shall be used. Kung ano po, for example, ako po ay teacher 2, so yung gagamitin ko pong pag-prepare ng portfolio ay para sa teacher 2. So the applicant shall be given at most, so yung maximum time po natin ay 2 hours in the preparation to accomplish the complete set of portfolio assessment. Ano? Ayan. Next po natin ay yung ating interview. So dito po mapapansin nyo, ang highlights ko na lang po dito para sa 5 points. The interviewers shall use the STAR. Yung STAR approach po natin na tinatawag yung situation, task, action, and results. Kung saan po, magbibigay po kayo ng isang situation, depende po dun sa tanong ng ating. So kapag siya po ay nagtanong, magbigay ka ng isang sitwasyon sa school, ano, kung saan na ipakita mo yung iyong galing. So magbibigay ka ng situation. Then, ano yung situation sa school? Ano yung ginawa mong action? Ano? And then, ano yung naging results? Ano? Yung ating star. Situation, and then ano yung iyong task, ano? And then yung action na ginawa mo and ano yung naging result ng iyong action. So that is the STAR approach pagdating po sa ating interview. So meron po tayong video dyan about STAR application, STAR questioning. So panoorin nyo na lang po. Ano po? Ayan. So, ito po yung, actually hindi na 'to sample ano, ito na po talaga yung rubrics na gagamitin. Rubric for the demonstration of non-classroom observable indicators. So, letter A po yung portfolio annotation. So, ito pong nasa una, source of demonstration of non-classroom observable indicators. So, dapat po makikita yung mga MOBs. So, dapat po ma-reach po natin yung 5 means of verification of experiences relevant to demonstration of NCOIS substantial and effectively and completely presented. So, dapat po ma-reach po natin yung 5 para makakuha po tayo ng 5 dun sa first letter A. So, sa second letter A naman, alignment of MOBs presented with the non-classroom observable indicator. So, dapat po means of verification presented are well aligned. Yan. So, dapat po lahat po ay aligned. So, therefore, meron na po kayong 10 points pagdating sa annotations and BEI. At yung letter B naman po natin, yun po yung behavioral events interview. Ayan, para naman po sa BEI or Behavioral Events Interview, understanding of the non-classroom observable indicators. So of course, ito po yung sinabi ko kanina, dapat po ang pagsagot po natin ay gagamitan po natin ng STAR, ano? STAR approach, situation, task, action, and then yung results. So dapat po ma-meet po natin yung number 5, the response demonstrate the applicant's accurate, in-depth and broad knowledge of all concepts of the ENCOIS. So the applicant provide meaningful connections and applications in real classroom or school or community or in community context. Ano? Para ma-reach po natin yung 15 points na maximum pagdating sa letter F, annotations, and BA. Yan, tulad po ng sinabi ko kanina, so yung akin pong score ay 33/40 pagdating sa portfolio assessment. So, times 10. So, meron po akong 8.250. Ano po? And then, i-add po yung aking score pagdating sa BEI. Ang score ko po ay
4.583. So, i-add po natin yung dalawa. So, equivalent to 12.83 over 15 points pagdating po sa annotations and behavioral events interview. Yan. So, overall, pasado naman po tayo kasi more than 50 po ang ating naging points pagdating sa selection process. So, therefore, pasok po tayo sa RQA. No? Iintay na lang po natin yung results kung tayo po ay for appointment na. Ayan, so eto naman po yung mga list of documents na kakailanganin po natin. So meron po tayong mga sample niyan. So fill upan nyo lang po yung link sa baba ng video. So ito po yung ginamit ko na folder. Ano po, nung ako po ay nag-apply ng Master Teacher 1 position. So pwede nyo rin po yung gamitin. Ano? So meron naman po tayong mga files na pwede nyo pong i-request. No? Then kung kayo po may mga questions, suggestions, i-comment nyo lang po dito sa baba ng video or i-email nyo po ako kung ano po yung mga gusto nyo pang malaman pagdating po sa DepEd Order number 20 Series of 2024. Yan. So, more on promotion po tayo. Kaya yung ating po mga Master Teacher, mag-ready na po tayo hanggang Master Teacher 5. Kunin din po ang ating mga Teacher 2. Pwede po tayo magparang hanggang Teacher 7. So, once again po, good luck sa ating lahat.